Kayo talaga dyan sa Okta, sa sama na ugali nyo. Akala nyo hindi namin nakikita ang inyong mga pinaplano. Bakit itinandem itong si Amy Marcos dito kay VP Sara? Natural. Para mahila ang puntos na makuha ni VP Sara sa mga presidential survey na ikakandak nila. Bakit? Ganito ho kasi yan mga kababayan. Makita lang ng ating mga kababayan yung apelidong Marcos sa mga tumatakbo sa 2020, nawawal na ho sila ng gana. Sa sobrang galit nila dito sa administrasyon na to, kahit sobrang husay pa ang itandem sa mga Marcos na yan, hindi na ho talaga yan iboboto ng ating mga kababayan. Ngayon, pagdating kay Lenny at dito kay Tulfo, no question. Talagang gumugusto ho yung dalawa na yan. Natalo na kung natalo. Diba? 45-42% na. Panalo na si Lenny at itong si Tulfo. Walang problema. Okay yan. Kung yan ang trip ng Okta, palakpakan ho natin sila. Ala nila, makukuha nila tayo sa mga kabalbalan nila. Ala, pre-react gaano karami? 29,000. Sa mga dito sa Philstar na gumawa ng post na to, ito ho ang natanggap na react sa ating mga kababayan. Doon pa lang sa react, maraming nagsasabi dyan sa ginawa ng Okta na yan, hindi sang-ayon ng ating mga kababayan. Ganon lang ho kasimple yan. Talagang binigyan nyo pa ng napakalaking bato itong si VP Sara para mapababa ang makuha niyang puntos sa mga survey na maglalabas. Ang daming pwedeng itandem kay VP Sara. Nandiyan si Senator Rodante Marcoleta, Senator Robin Padilla, Senator Christopher Bongo, Pastor Kibuloy. Ang daming pwedeng itandem. Itatandem nyo pa talaga sa bangag na pamilya. Kahit ako ba naman, gustong-gusto ko itong si VP Sara, dahil hindi naman ako malalim sa politika, malalim ang galit ko dito sa administrasyon na to. Nakita ko, Sara Duterte, Amy Marcos. Ayoko. Yung ayaw hindi kay VP, ayaw sa apelidong Marcos na ikinabit nila sa Duterte. Nakuha niyo ba para maipakita ng Okta Research na yan na nakahabol na si VP Sara, ni Lenny Robredo at nito si Rapi Tulfo? Kalokohan. Nag-uumpisa pa lang ho ang kanilang mga panluloko. Hindi pa ho nag-uumpisa ang 2028 presidential election. Ang Okta Research, linuloko na ang sambayan ng Pilipino. By the way ngayon pa lang ho gusto ko nang i-congratulate. Teka lang. Gusto kong i-congratulate. Grabe, world class to, world class. World class. Hindi pa ho ito hindi pa ho ito pinasinayaan pero nakakita ho tayo ng ilang mga larawan sa mundo ng social media na kung saan ito wala nang ayos-ayos. Irerekta ko na to. Irerekta na ho natin yan. Nirerekta na ho natin yan. Congratulations kay Pastor Kibuloy. Grabe ho ito. World class. World class grabe ho yung kingdom. Nakakita ho tayo ng mga ilang larawan sa mundo ng social media. Tayo ho'y nabighani sa infrastrukturang pinatayo ng Kingdom of Jesus Christ. Maganda ho mga kababayan, maganda. World's largest indoor arena, Kingdom, set to open in September in Davao City. Ice concert and major events. Palakpakan, ayos. Sa tingin ko dito dito yung grand rally. Pagka nag-grand rally si VP Sara dyan, syempre automatic andyan ho tayo mga kababayan. Ito ang sabi nitong si Brian Lim. Lord, huwag naman sanang agawin ang karangalang ito tulad ng agaw sa Bukana Bridge at People's Village ng Davao. Amen. Ito si Brian Lim. Mapakasar. Huwag ho kayong ganyan, sir. Magagalit ho sa inyo yung bangag. Congratulations, Pastor Apollo Kibuloy. Palakpakan natin. Alam nyo mga kababayan, hindi biro ang pagpapatayo ng ganyang kalaking. Gaano ba kalaki ang kingdom? Ilang seating ba yung kingdom? Kingdom seating capacity. Teka lang, hanapin natin Ito. Matindi ho ito.
KJC Kingdom, Davao City, seating capacity, 75,000. Naku, matindi ho ito. With a potential maximum of around 80,000. Palakpakan ho natin. Congratulations para sa mga kababayan nating miyembro ng KOJC, ha? Especially dito kay Pastor Kibuloy. Palakpakan. Yan ang meron sa Davao City. Yan ang meron pagka, ito kaibigan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte to. Anong ginagawa ng mga kaibigan ni Tatay Digong? Nagpapatayo ng mga ganyang klaseng infrastruktura. Diyan pa lang nakikita na ho natin yung mga individual na nakapaligid kay Tatay Digong, hindi corrupt. Hindi pa ho government official. Itong si Pastor Kibuloy, pero nakapagpatayo siya tawag dito, indoor arena na kayang mag-okupa ng 75 to 80,000 katao. Saan kayo nakakita niyan? Tapos yan makikita mo si Bangag, pupunta siya dyan, aangkinin niya na naman yan. Baka yan ang dahilan kaya gusto niyong ipadala sa Amerika si Pastor Kibuloy. Gusto niyong kunin niya ang kingdom na yan. Ang tatakaw niyo talaga. Diba? Nakita siguro nila, tapos na yung kingdom. Mga walang hiya talaga tong mga to. Ngayon nakikita ko na bakit talagang pinagpipilitan na dalhin sa Amerika ito si Pastor Kibuloy. Gusto sigurong nakawin yan ng mga matatakaw dito sa administrasyon natin. Anyway, napahaba na ang ating kwentuhan, ang ating talakayan. Punta na ho tayo dito kay Kong Miao. Diyan sa saganang mamamayan. Malupit ito Kong Miao to. Ayan. Kumusta po ang Cavite? Dahil nito nakaraang mga pag-ulan, napansin namin na Imus, Bacoor, Cavite City, halos lahat ng mga malapit sa dagat binahay. Yes, mostly yung mga lowland areas doon, laging binabaha. It's very common in Bacoor and Imus. Sa Dasma naman wala kaming masyadong problema doon. Yung mga upland, okay na yun And, puro suspensions din. We're preparing, we also prepared for the evacuees dun sa Dasma. Meron kami mga 10 families, but compared to yung sa mga mas binabalik Imus and Bacoor, we expect less damage. Pero hindi naman to kasalanan ni Boying, yung baha. Hindi kasi, si Boying ay matagal na siyang, last term niya as governor is from 2016 to 2019. So matagal na siyang wala sa Cavite. Ayun, so safe tayo. Safe. Very focus na sila sa ombudsman duties ngayon. Tama naman. Baka minomonitor pa tayo. Nakamonitor silang lahat. It's a very dangerous and very difficult situation na. Correct. Nilalighten lang natin kasi baha yan no? Totoo. Ay, teka lang, balitaan mo muna kami, Kong. Ano ba mga pinagkabalaan mo matapos na ikaw napaalis ng Kamara o ng Kongreso? Mostly vacations lang, enjoy muna sa buhay, and we'll see what will happen in 2028 kung ano yung magiging sitwasyon natin doon. But we already planned on campaigning for Vice President Sara Duterte for 2028. Wow. So doon na yun ang pinagkakabalaan nyo ngayon? Kung paano manalo si Vice President and also yung magiging Senate slate. Pero ang problema, Kong Kigo, ay may ongoing impeachment So, kung ang mangyari ay matanggal na matanggal yung minority senators, baka tatlo na lang matira magbobotohan. Ma-impeach si BP. Well, Hindi nyo ba nakikita yung senaryo na gano'n? I don't believe that will happen kasi kahit naman makulong sila, for example, yung kay Senator Estrada, they're still incumbent senators. And as per the presiding officer, dapat ng presiding si Senator Win Gatchalian since he is the Senate President. But since Senator Escudero is the one who stated na ang kailangan doon is still 16 vote threshold. So we're still expecting na even the final date, as long as the imprisoned senators are not removed, that's still the expected threshold for voting. Ang problema po dyan, yung parang pagka tinakot, nakakasuhan. Pag hindi sila mag-yes vote, papakulong sila. Yes, that's also a big issue. At kung sakali mangyari yun, then we have to also prepare other plans in case. Pero ngayon, ang nakita ko, estimated mga 11 or 12 votes lang pa lang sila sa yes. At saka, ang isa rin namang sa kabilang dako,
kung may senaryong ganun, may senaryo rin naman na yung mga dating against ay maglipatan ng barko, di ba? Kasi ganyan sa Malapit ng Pilipinas, di ba? eleksyon. Yung Yes, politika. both is oh. sinking. It's a possibility at habang tumatagal ang impeachment process at habang lumalapit ang 2028 elections, mas dadami at dadami pa yung mga lilipat since Vice President Sara Duterte is still the current frontrunner for the 2028 elections. At hindi naman nila i-risk yung political career nila just for 1 year of the remaining administration. Pero tatanggapin niyo ba sila? Well, depende. Pwede na kaming pumili if ever na masyadong madami na yung mga kakampi. But right now, we'll see. Siguro yung mga una o yung mga first 3 na lumipat will be accepting, but Vice President Sara Duterte medyo she's open anyway, basta hindi naman masyadong ang really against lang sa kanya is yung mga those who personally attacked her and those who are very corrupt. Pero ibig bang sabihin nito, Kong Kiko, nag-o-organize na o talagang gawa na yung grupo, partido para sa 2028? Hindi pa in-organize pa. I can't really comment on that. Pero as of now, since it's 2 years before election, parang yes. nag-uusapan pa lang. We have no actual Senate slate that we've already formed. Ayun, siguro Kasi madami pang pwede magbago in the next 2 years. Oo nga. Bagay, yung start lang ng filing ng COC, baka marami ng pagbabago. Ayun doon. na. Diba? Yes. Ito lang after barangay election sa December. Baka marami na mga pagbabagong mangyari. Ano ha? Well, dun lang sa punto na may election ba talaga? Ayan. Hopefully magkakaroon ng elections sa 2028. But on the basis that there would be no elections, mas lalong gugulo ang sitwasyon natin dyan because the people will definitely not accept an unfair and illegal term extension. Punta na natin yung sa'yo, no? Yung sa personal mo na expelled ka sa house. May dahil sa parang Akala ko yung mga pictures sa lumabas na susunod eh. Pagka wala ako, hindi na nainggit ako eh. pag off-air na tayo. I mean, kasama yun since yun yung isa sa mga yung grounds for previous suspensions. Pero sa tingin ko, dati ka naman ng hindi naman parang ba yun, out of frustration sa house kaya parang hindi ginawa mong parang laro-laro na lang yung papunta. Oo, kasama din yun since I was determined to act how the people would act if given the opportunity to talk to the people of the House of Representatives. At parang dinala ko yung galit ng tao doon sa House of Representatives. That's the form of political content that I made. Parang it's a protest on the corruption within Congress. Pero sabi, totoong Kiko ba itong nakakausap namin Yes, Kiko ngayon? Berzaca. Kasi matino ka ngayon. Kasi parang naninibago kami kung yung project ng tao sa social media sa'yo at saka yung ginagawa sa'yo, parang hindi ka makausap ng seryoso eh. Di I mean, ba? depende naman sa sitwasyon. Kasi ngayon, nakasuit ako, may mga camera, so I have to be serious to some extent, especially when discussing things like yung mga flood control, yung impeachment, hearings, and Tama. if we want to be informative and factual, we have to be serious. Pero sa mga ibang issues naman, pag tinanong mo ako tungkol sa mga Babs, Eddie. Happy lang. So, Sa mga natin meow-meows. pag-usapan. Pero at least, masasabi natin, actually, first time ka naming nakasama sa itong programa, pwede palang maging seryoso at produktibong usapan si Kong Kiko. Hindi ko ba? Depende sa kasama ng tao eh. Depende sa Siguro kasamang napagkamalan nila tayo seryoso eh. Kung Kiko, anong masasabi mo naman dun sa... Actually, lahat naman nasabi mo na, no? Itong nangyayari na impeachment, nagiging patas ba yung mga... Kasi kung minsan, di ba, nanonood tayo, merong mga nagtatanong yung mga senator judge, sa tingin mo ba nagiging may patas ba ang pagtrato? Technically, very, since yung impeachment court na to, this also serves as part of their political, it's part of building their political images.
Kaya parang naging publicity din ito para sa kanila. Pwede nila itong magamit sa 2028. Even during the time of my father, late Congressman P.D. Bersaga, during the Corona impeachment, naging nationwide famous siya dahil doon because he was serving as the prosecutor against Corona. And during that time, nakita ng mga tao na parang well, this time center judges sila, but this can also serve as free publicity for the future 2028 campaign, especially mga re-electionists dyan, like Senator Ejercito, sila, sino pa ba? Gatchalian. Ano, re-election, hindi ko na alam, sobrang dami ng senators eh. But So, ibig mo Last term ata sabihin, ni, ano ngayon, ni Sir Win. dahil sa mataas ang... Kasi tininan ko yung bagong survey, no? Ang taas nung survey ni BP Sara, yung satisfaction rating. Tumaas na naman eh. May mga senador dyan na, ano, sabi mo nga, re-electionist, yes. parang bibigyan niya na ngayon ng magandang, kung hindi man pabor, ay at least ay patas na pagtrato ang kasong ito. Nasa trust rating since the institution as a whole is damaged. Noong panahon ni former Senate President Alan Peter Cayetano, nagkaroon ng investigation led into the flood control under Senator Marcoleta, yung sa Blue Ribbon Committee. Pero ngayon, nung nag-switch Senate presidency ulit sila, nakita ng mga tao na wala na yung focus sa flood control at nabalik sa impeachment. And that's why they need to make this as dramatic, or not necessarily dramatic, as relevant as possible. Kasi kailangan nila ng distraction from the flood control. Now, nakita na natin yung epekto ng flood control. Nagpalit sila ng DPWH secretary, nagpalit sila ng House Speaker. And we can still see the same results. Yes. Pero ang problema, nag-impeachment nga, distraction, bumuhos naman ng ulan. Yes. So, balik na naman sa flood Yes, control. I mean, expected talaga yun because of this season. So ngayon, hindi na nila alam kung anong gagawin nila. The people do not want to focus on the impeachment. They want to focus on their immediate concerns, and that is the flood control issue. Especially ngayon, may dagat na tayo ng basura, bagong national attraction natin. So, Totoo. At saka napapansin ngayon sa social media, hindi ganun ka-appealing ang impeachment mukhang tinatalo sila ngayon ng Korean telenovela. Di ba? Maraming tao hindi nanonood ng impeachment kasi yung impeachment, matagal na issue na yan. February 2025 pa, wala nang masyadong nagbago. Yung complaints, the articles of rin. impeachment from 2025 is the same as 2026. It's still confidential. The two main topics are confidential funds at yung naging grave threats. Yun yung final na nung 2025, yun yung nawala, and then nag-file it sila nung 2026. So parang old news na siya, hindi na siya yung masyadong Wala nang bago. pinag-uusapan kasi lahat na pag-usapan na. Yes. At saka narinig din sa hearing ng House. Sa Kongreso. At saka pag nanood ka, may dragging walang spectacular na At saka ibang inihintay nila na yung parang Senador Marcoleta na pag nagtanong yung inaabangan ng tao. Wala yung ganun Parang yung hearing ng ABS-CBN na nandun yung tatay mo, di ba? Sabihin yung tao talagang 9 is to 10 Sabihin, siya mo nakatutok, baka sa 10, ganun kataas yung awareness ng tao, Kong. Yes. Di ba? At mas marami ng problems ang bansa ngayon kaysa noon. We are facing severe economic problems, and yung fuel crisis din na ngayon tumataas, bumababa. It's a very inconsistent situation in the Middle East. Kaya mas marami tayong, ang taong bayan ay mas maraming tinututukan na iniisip na mas importante kaysa sa impeachment, and that's actually true. There are things more important than the impeachment court. Ang ginagastos nila doon is already more than the confidential funds which Vice President Sara Duterte is being accused of, and it will cost more and more as the impeachment court goes on. At dagdag pa yun, Kong Kiko, yung hinahabol nila doon na confidential fund, 125, di ba? Million. Sabi mo na 612, yung kabuuan, 612 million, Kasabay nun, meron namang pinag-uusapan na trilyon na flood control. 1.3 trillion. So, hindi makumpare, Hindi, kumbaga sa tao, hindi nila ma-imagine na, teka muna, ba't yan ang priority? Parang hindi ma-gets nung mga At kababayan. lalo ngayon, sa hearing ng Sandigan Bayan, Ayun pa. kinonfirm ni DPW Secretary Manny Bunuan na about isang senador, mayroong 500 million Nako. hanggang 1 billion each. Di ba? So, Natatabunan talaga yung impeachment.
Oo. Nako. Yun ang problema ang kinakaharap natin ngayon. Ano ba ito? Parang napakaswerte ni BP Sara. Dahil nung pinag-usapan nila ito, wala pa lahat, di ba? Wala pang flood control, hindi pa nabubulgar ang ibang mga anomalya. Pero nung siya ang ginigisa, may lumabas na mas malalaki pala, no? Oo. I mean, either way, feeling ko lalabas din ito because the flood control issues now and the economic issues now, hindi naman bigla lang mangyayari ito. It's through mismanagement over the course of a few years. Yes. Oo. Ay, teka lang, ang Dasmariñas City ngayon ay ano bang ina-expect natin na pwedeng magbago? Ay, teka lang pala. Kailan Magkakaroon election? ng special elections muna. Naka-gun ba na sila eh? Oo nga pala. Kailan bang election dyan sa inyo? August 29, 2026. Malapit. So this month This na, month? in 3 weeks. 2 weeks. Pwede ba akong bumoto doon sa inyo? Hindi Registered Dasmariñas Hindi pala ako citizen. registrado butante. No? So ano ang hindi naman sa nangangampanya tayo. Baka nanonood ngayon ng Comelec. Ano mga preparations nyo? Kasi hindi ka natatakbo ngayon, di ba? Technically, private citizen naman, so pwede ako mangambanya. Okay. But ganun lang, we've been joining Mayor Jenny Berzaga on her caucuses, yung sa mga motorcades. Pero ngayon wala masyado since na-postpone due to the bad weather. Pero mahigpitan ba ang laban? Yung papalitan yung pwesto mo, di ba? Oo. Pero hindi naman, mostly yung mga lagi lang tumatakbo. Actually, dalawa sa mga kalaban ko last year lang, Sila tumakbo rin? ulit. So, same name, same faces. Ayun. Pero ang mother mo ay incumbent mayor ngayon, ano? Tapos siya ang tatakbong papalit sa'yo. Yes. Paano nangyari yun? Incumbent siya, pwede siyang tumakbo. Incumbent and then, mayor ng yes. Dasma, okay? And then, if she wins, she has to vacate her position, leaving the vice mayor. And by manner of succession, Yung so succession yung ng vice mayor LGU. magiging mayor, yung councilor magiging vice mayor. So kung kahit na sa incumbent kayo, nag-file siya ng certificate of candidacy, tatakbo siyang congresswoman, at kapag ka nanalo, yung vice mayor niya ang aaktong Yes. magiging mayor. At yung mayor ang pipili kung sino sa mga councilor ang magiging vice mayor. Ganun ang mangyari. I think yung number 1 yung magiging vice mayor. Okay. the first Automatic ba yun? Yung first councilor? councilor. Kasi yung first councilor yung nagsaserve as presiding officer ng konseho. of the city council if Okay. ever the vice mayor is not present. Since noong 2022 to 2025, I was also first councilor. Ako yung number 1 councilor within my district. And yun talaga yun. But then we can designate someone as okay. presiding officer. Pero yun. It's the matter of succession. Bagay. Anyway, ano bang doon sa yung ano na ba mga progress ngayon sa tagal na kami hindi napupunta ni Nelson sa Dasmariñas eh. Balitaan mo naman kami kung Kiko. Ano Very bang good. mga bago nga dyan? Dasma is improving. Number 1 na kami economically in terms of in Cavite, number 1 in population. And also, we have created 3 buildings na kami sa public college namin sa Colegio ng lungsod ng Dasmariñas. The arena is doing well, which has opened a few years ago. And my public hospital na din kami, city funded. Ang problema nyo ata dyan ngayon yung tubig. Di ba? Under prime kayo dati. Yes, yung water problem. Yung water problem ninyo, kasi nakilala ko yung GM nyo dati, si GM Ed Silva, napakaganda nung, pero nung nabili nung Prime, paano ba daw susolusyonan ngayon yung problema na yan? Ngayon, may bagong nag-change of ownership yung Prime Waters and then Hiraya Water na sila ngayon. Okay. And we're discussing on how to improve the water situation right now. So hopefully within the next few months we see significant improvements. Kasi yung problema sa tubig namin also stems from a lot of other factors. Our population also dramatically increased within the last few decades. So there are plenty of issues within our city that adds to the water crisis. Pero plan naming solusyonan yan in the future. So, sa lalong madaling panahon, masusolusyonan na yan, Kong. Hopefully. We'll do our best. Nelson. Itong sa pagdating ng 2028, the election yan, qualified ka na ba para Presidente? Hindi pa. Senador. Senator. Sa age lang, ha? Hindi, 27 pa lang ako ngayon. Ay, hindi By pa, 2028, 45 lang, 30,
5 minimum for Senate and then 40 minimum for Vice President and President. Aha, yun pala. So unless magkakaroon ng biglang constitutional convention tapos biglang gagawin Palitan natin. minimum age. Para... Pero anong plan mo? Matatapos ang term ng... Of course, kung halimbawa, nanalo ang mother mo as representative ng Dasmariñas, matatapos din ng 2028. May ano ka ba? May political ano ka pa rin? Plan? Posible. Depende sa sitwasyon natin sa 2028 because there are plenty of things that could still change in the future. But hopefully, we'll see if there are any vacancies kung may mga pwede akong kung pwede ako mag-party list or for Congress again, maybe for a different local position or posibleng magkaroon ako ng ibang career path depending on that because I'm still young and there's still other opportunities outside of politics for me. Yan. Baka maging broadcaster ka rin, malay mo, di ba? Posible. Magandang view, magandang... Welcome to the Meow Meow broadcast. Oo nga, no? Pero wala pa namang nagbabawal ng tumakbo kang congressman, di ba ulit? Yes, walang perpetual disqualification na Ayun, kasama doon since walang kasamang kaso yun yung special sa naging expulsion case. Oo. Since there's no case tied to that. So, yung mga naging sedition cases ko na junk naman yun. And then yung cyber libel case ko, hindi yun yung kasama sa naging grounds for expulsion doon because it is filed by a different counselor. Hindi siya kasama, a different congressman. So, it's probably the first case na walang kasamang crime. Hindi katulad ng previous expulsion cases like for example yung kay Tebes na na-expel siya Tama, may due kaso to the multiple murder, 8 dead yun. And then nung pumunta siya ng ibang bansa. So yes, there's no perpetual disqualification from office. There's actually no grounds for disqualification of office. So parang tinanggal na ako ng Kongreso but I can return anytime. Even for this election, pwede akong tumakbo ulit. Oo nga pala, no? Pero hindi ako tumakbo kasi wala nang pera, mahirap na ako. Pero nagsisisi ka ba, Kong Meow, doon sa mga ginawa mo, kaya nagdesisyon ang Kamara sa'yo? Siguro, if I were to do it again, then mas awain ko pa yung mga magnanakaw na congressman. Ganon. Yes, I did what is right and that's what's important. Yun yung pinaka-importante. I can sleep at night with a clear conscience unlike most of the congressmen that I know. Oo. Ganun talaga dyan, ano? Kapag medyo sumalungat ka sa ilog, pagtutulong-tulungan ka, Kong, medyo mabigat ang labanan, lalo yung mga first-timer na kagaya mo. Di ba? Pero kayo ba yung nag-uusap-usap ng mga katulad ni Kong Lian, di ba? Tapos yung isa pang Si Kong Paulo. Kong Paulo. Tapos si Kong Mendoza, yung sa party list, ano? Yes. Nakabuo ba kayo ng grupo talaga noong nandun kayo, magkakasama pa? Well, hindi naman siya grupo in the terms of parang partido or anything. It was more of parang mga friend groups lang. Parang sa mga school, may mga friend groups na ito magkakaibigan sila. Tapos like that, we form groups within Congress, not on a specific policy issue or on the mutual grounds for being against impeachment. Pero because nagka-vibes lang kami. Ang tatandaan mo, Jen, nung mga bata pa sina Kong Ace Barbers, di ba? Spice Boys. Ay, Spice May Spice Boys pa rin yan, ano? Yan. Ay ngayon, ano na sila? Wala nang spice. Wala nang asim. Wala nang asim ngayon. Oo. Nako. Maletagang na. Yun ang mabigat, ano? Nawala ko na. So ano pang mga future plans mo, Kong Kiko? Vacations, enjoy muna. Then we'll see what will happen. Plano ko din mag-vlogs. Actually, isa na ring source of income ko yun, yung vlogging. Tama. And it's actually going really well for me. Yes, oo. Tama-tama, mag-collab tayong tatlo, no? Pwede. Meow Meow Vlogs. Mag-collab, Meow Vlogs, pwede siguro, no? Paano ba nagsimula yung meow-meow na paggamit mo? Mahilig ako sa pusa. And so, sinasabi ko, meow meow. Lagi ako nag-meow meow sa mga cats ko. And then lagi din ako nag-meow meow pag
Like for example, nanonood ako mga cat videos. So nag-meow vlogs na ako. Yun yung naging trademark ko. Yun yung sinasama ko tuwing may mga posts ako regarding mga class suspensions or city announcements. Nag-umpisa siya as a joke and then sinama ko siya sa mga serious posts and ngayon lahat ng mga posts ko may cats na. Tapos na naging identity mo na. Yes. Tsaka bachelor ka, di ba? 27? Tama? 27. Nako, Single and ready to make. yan ang problema, no? Pagka ganyan, siyempre, una, matalino, gwapo, tsaka... Thank you. Siyempre, paano tayo umiiwas? O hindi ka umiiwas? Hindi naman. Enjoy lang Wala habang na. bata pa. Actually, hindi ko naman kailangan umiiwas eh. Ang kailangan, Iwas-iwas. ang mas may problema ngayon ay yung mga congressman na may asawa na Yun ang problema. nang bababae pa. Yun. At dahil dyan, itatanong ko sa'yo, buti hindi ka Baga tayo nadawit. magpaalam. Baga tayo Magpapaalam na ba tayo? sige. Buti hindi ka nadawit doon sa yung tanim, ano ba yun dyan? Alin? Yung tanim... Tanim pokpok, sabi niya. Kasi tinuro si Lian eh. Pero kay Lian, hindi ako naniwala eh. Mas maniniwala ako kung ikaw ang itinuro sa mastermind. Oo. Sabi ni Man, Imposible na ako yun kasi Dr. Matibag, wala akong pera eh. Hirap lang ako. So yung ano sa tingin mo? Regarding doon, yung kay Recto, I'm not sure since recent news lang din yun and hindi ko pa nakakausap sila Lian tungkol doon. Actually, ang alam ko nasa medical leave si Senator Lauren Legarda at kasama niya si Lian. So, we'll see. I have no information regarding that. Actually, nung nabasa ko din yun, parang random nun. So, kung ano na lang yung may issue. Since it's also like, I've never really expected ko na ganung klaseng issue yung mangyayari. So, Sobrang we'll just baba see. na, no? We'll just see. Parang sobrang unbelievable naman yung ganung issue. Kasi pwede bang mahuli naturally, hindi naman kailangan ganung klaseng operation eh. Ayun. E di, tignan natin. Yes. Anyway, Kong Miao, invite mo yung ating mga viewers and listeners. Saan ka ba nila susubaybayan at ano pa ba mga future plans mo? You're always free to follow the ex-Congressman Kiko Barsaga Facebook page for the regular daily, well almost daily pag hindi ako tinamad, na Meow Meow Vlogs. Meow! Meow! To everyone, especially Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat.